Mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At komentuhan po natin ang naganap pong hearing at talagang sunod-sunod na po ang ating pong problema at hirap na dadanasin po lalong-lalo po dito sa gobyerno po ng Binagoong Pilipinas. Hindi lang po krudo o gasolina o petrolyo ang ating po magiging problema at talagang grabe po ang magiging pagtaas. Pati po ang ating po mga ginagamit na LPG o yung ginagamit po nating pangluto sa ating pang-araw-araw ay grabe rin po. Tsak po itong tataas din dahil ayon mismo sa DOE, sa Department of Energy, sa pangunguna po ng kanilang sekretary na si Garin, ay 25 days na lang daw po ang aabutin at magkukulang na po tayo ng supply. At sino po makikinabang pag nagkulang ng supply? Mga kababayan, hindi po ba ang mga negosyante ang titiba, ang mga oligarkiya di umano? Pakinggan po natin ang balita. Sa Senado kahapon, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na isa sa pangunahing problema ngayon ng bansa ay ang posibleng kakulangan ng supply ng LPG. Ayon kay Garin, sa ngayon, tinatayang 25 araw na lang ay tatagal ng supply ng LPG. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang DOE sa mga restaurant at beverage sector upang pansamantalang mabawasan o bawasan ang konsumo habang hinihintay ang bagong supply. Ang LPG ang pangunahing ginagamit sa pagluluto ng maraming tahanan at negosyo, kaya maaaring magdulot ito ng pagtaas ng presyo, kakulangan sa refilling stations, dagdag pasanin pa rin sa pamilyang Pilipino. Ang posibleng kakulangan naman ng LPG ay bunsod pa rin ng mas malawak na krisis sa enerhiya dulot ng tensyon sa gitnang silangan. One of our major problems now is LPG. So now we're starting to go around for the restaurants and beverages kasi maybe we can lower the consumption for a bit until we get the supply coming in. We have 25 days for LPG, ma'am. Tiba-tiba na naman po ang mga negosyante, mga kababayan. Hindi kaya sa pagsasamantalahan na naman po nila ang presyo at grabe po ang itataas niyan. At kikita na naman po sila ng limpak na salapi sa ating mga Pilipino. Pagsasamantalahan na naman po nila yan. Hindi po ba? Gaya na lang po ng ginagawa po sa petrolyo. 120 plus ang itinaas agad. At ito po, yung sinabi po ng sekretary ng DOE, 25 days, ay sigurado na pong papalot sisipa na po ang presyo niyan sa merkado. Kaya po, sino po ang kawawa? Tayo pong nasa laylayan. Tayo pong may hirap. Ang tatamaan po at napakabigat. Hindi na nga tayo magkanda. Hindi na nga tayo makahikahos sa nangyayari sa ating bansa. Sa nangyayari nagtataas ang bilihin. Ngayon, halos lahat na po. Wala ka ng tulak kabigin ngayon. Puro po pahirap at parusa. Samantalang ginawa pong paglilingkod sa atin na ng mga tao na ito na nagpakademonyo na yata sa kapangyarihan at sa pera ng bayan ay puro pasakit at pahirap. Pamumulitika at puro issue ng korupsyon. Kaya po tayo ngayon lugmok na lugmok. Samantalang sila sitting pretty, mga kababayan. Kaya ito po, dagdag parusa na naman po sa atin to. Hindi po tumataas ang ating mga sweldo, ang ating mga kita, pero ang nagtataasan po ay puro po pasanin natin sa ating balikat. Ang nagtataasan po, lahat po ng ating problema, mga gasusin bayarin, katulad po nito. Pero ang ating sweldo, nakapako na po. At napakahirap pa pag wala kang trabaho. Napakahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Samantalang ang mga politiko natin at mga taong gobyerno, ano po ang ginawang pagsisilbi o serbisyo na binigay po sa atin, mga kababayan. Nakita niyo po yung pagbabago ng bansa. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte,
mga kababayan, may pandemya tayo. Pero hindi po ganyan na nangyari sa atin. Samantala ngayon, malayo pa yung giyera. Nasa Middle East. Pero grabe na po ang pahirap at pasakit na nangyayari po sa atin sa napakamamahal na gastusin natin. Grabe. Lalo pa kung ang giyera ay nasa atin. Di ang mangyayari sa atin yan? Puro tayo namatay ng dilat. Hindi po ba? Samantalang ang gobyerno ngayon wala pong iniisip yata kung hindi po pagkakitaan ang mga Pilipino. Palibhasa po, ang nakaupo po yata ngayon sa ating bansa ay wala pong pagmamahal sa mga Pilipino. Mas minamahal pa yata ang mga kapwa nila mayayaman at kapwa nila mga oligarkiya di umano. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, sobrang paghihigpit po. Sobrang paghihigpit na naman po. At wala na tayong ihihigpit pa sa mga gastusin po nakaamba sa atin. At lalong-lalo po, hindi lang po yung LPG ang problema natin. Hindi lang po yan. Marami pa pong kasunod yan. Nahandyan pa po ang Meralco, ang kuryente, ang tubig. Hindi po ba? Baka isunod na rin ang pamasahe dahil napakataas na po ng diesel, gasolina. Hindi po ba? At pati po lahat tataas. Baka pati renta. Baka renta ng ating mga bahay ay itaas na rin. Hindi kaya? Kaya po mangyayari sa atin mga kababayan, dilat na dilat tayo. Dahil wala na tayo halos makain. Tapos ganito pa ginagawang pagresolba sa problema at halos wala na pong pagmamahal sa mga Pilipino at talagang papatayin ka. Hindi lang po sa gutom, kasama na po ang hirap mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang isa na naman malaking problema nating kakaharapin. Ang ating pong mga sinasabing LPG na gamit po natin. At syempre po kinakausap daw po ni Secretary Garin ang mga restaurant, ang mga hotel na mabawasan ang kanilang konsumo. Di lalo na walang ekonomiya sa atin. Hindi po ba? Yan na nga lang halos ang bumubuhay ngayon. Ang mga pagkain. Di po ba? Yan po, yung mga restaurant. Di po ba? Yan po ang kailangan ng tao. Yung mga nagtitinda, mga karinderya, gumagamit po yan. Pagka yan po, ay hindi na po yan nag-function. Ano po mangyayari sa mga Pilipino? Ang mga katulad po nating mahihirap ay hindi na po natin nakakaya na magluto ng 3 beses ang araw. Dahil nga po kailangan natin magtipid. Kaya nga po tayo ginagawa natin, bumibili na nga lang tayo ng tingi sa mga nagluluto po mga karinderya. Hindi po ba? Bumibili na lang tayo ng ulam para po makatipid. Hindi po ba? Tapos mawawalan pa ng LPG. Pahirapan pa at tataas ito. Di pagka tumaas po yan, di yung bibilin din po natin itataas din dahil dyan din po nila ipapatong yan. Hindi po ba? Ano po ginagawa ng gobyerno natin? Subsidy! Bibigyan ka naman ng subsidy. One time. Pero yung problema, pinagkakitaan na po nila ng husto. Nakita nyo po? Kakabig sila ng kakabig sa taong bayan. Pera din ng taong bayan, yung kakarampot na itutulong sa'yo. Pero yung kikitain naman nila di umano, grabe naman po kalaki. Limpak-limpak ang kikitain nila di umano. Hindi po ba? Pero pag nagbigay ng tulong, galing din po sa buwis. Pero yung kikitain nila, grabe. Hindi kaya. Ganyan na po sila kagahaman di umano. Pagdating po sa pakinabang at sa pera, hindi kaya. Yan po mga kababayan ang nakakalungkot at yan po ay umpisa pa lang. Marami pa po yan. Marami pa pong pahirap at pasakit ang dadanasin natin mga kababayan dahil nabigyan po tayo ng napakahusay at napakagaling na gobyerno mga kababayan. Yan po mga kababayan ang napakalungkot na balita at yan naman po talaga yung mangyayari pagka ganyan ang gobyerno
na meron ka sa panahon ngayon. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo po at kailangan po natin magtiis dahil nga po talagang puro pahirap yata ang dadanasin natin sa kanila. Wala man lang kahit gabutil ng munggo o asin na ginawa na ibibigay po yata sila sa mga Pilipino, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na susubscribe. At sa ating mga kababayan, sa inyo po naman nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, si Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, at ako si Pilam, si Gay at Shena, Balance Vision TV. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat, mga kababayan. At tayo po'y tiis-tiis lang, mga kababayan. Wala po tayong magagawa dahil po pinaghaharian po tayo ngayon ng mga sakim, mga kababayan. Ingat po. Bye-bye.